Oh! Tita! Oh, Tita, kamusta? Pupunta dapat ako sa inyo ngayon. Bibisita ako sa inyo. aba bakit? Eh, tita, alam mo naman, di ba, kakatapos ko lang ng gawa ng construction ngayon dyan. Nagme-mekaniko na nga rin ako eh. Ikaw lang naman kamag-anak ko dito sa Maynila. Kailangan ko ng tulong mo. Nangungutang sana ako ng pera. Ayan na toko ah. Ayan ang sinasabi ko, yung mga tonong yan, alam na alam ko na pupuntahan yan eh. Mangungutang, manghihiram, tita, kumusta ka na, bago biglang manghihiram. Hindi ko responsibilidad na intindihin kayo, no? Tanda ko lang to, ako nga nabubuhay ng mag-isa na lang. Ikaw eh, dadaing ka pa sa akin, ano mangyayari na sa akin? Eh, tita, pinapaalis na po kasi kami sa re-rentahan naming bahay. Wala pa po kasi akong sahod. Sinubukan ko naman bumali. Kayo lang naman kamag-anak ko dito sa Maynila na pwede Hindi. kong lapitan sana. Hindi ko problema yan. Ang hirap kasi sa inyo, nagbubungkal kayo ng lupa doon, maayos ang buhay nyo doon, kumakain kayo 3 beses isang araw. Mga oportunista kayo, may pagpunta pa kayo dito sa Maynila, kala nyo ba masarap ang buhay dito? Ayan, ganyan ang buhay dito, isang kahig, isang tukadin ang labas nyo. Pagkatapos pagkawala, tatakbo kayo sa akin. Hindi ako nagpapautang. Huwag mo sa akin idadahilan na kamag-anak. Wala akong kamag-anak sa ganyan. Hindi ko alam yan. Tita, kayo na lang naman malalapitan ko dito eh. Di ba nung nasa probinsya naman tayo, okay naman kayo nila mama? Ano? Paano naging okay kami ng mga mama mo? Ang mga mama mo nawala. Ang utang sa akin, ano, nabayaran ba? Nabayaran nyo ba? Pagkatapos ito, uutang ka na naman? Ano, panibagong lista na naman? Saan? Sa tubig? Lista sa tubig na naman? Tita, grabe naman kayo magsalita, parang di nyo ako pamangkin. Ewan ko. Naaalala nyo lang naman gagawin akong ko tita naman kapag kailangan nyo ako eh. Tita, sige na, kahit ngayon lang, pinapalayas na kasi talaga kami. Hindi ko alam gagawa yan. ko naman ng paraan yan, tita. O bakit hindi mo magawaan? Doon ka bumali sa amo mo. Bakit sa akin? Eh, kayo na nga lang po yung pwede kong malapitan eh. Wala nagpapautang sa akin Ano ngayon. mo pinapasakit mo ulo ko? Imbes wala akong intindihin, dadating kayo tapos ako ang dadaingan nyo ng ganyan? Ilabas ako dyan! 1,000 lang, sige na. Pang tatapakal ko lang dun sa utang. 1,000? Ang tanga mo? 1,000? Kailan mo akong babayaran sa halagang 1,000? Ako wag mong pinaglololoko ha, hindi ako naniniwalang babayaran nyo pa ako. Kagaya ka din ng magulang mo. Palibasa, yung lahi nyo, mga tanga, mga bobo, hindi kayo nagsipag-aral. Noong mga panahon na may time kayo, dapat nagsipag-aral kayo para may nangyari sa buhay nyo. Hindi yung ganyan. Trabaho nyo, isang pukpok, isang sweldo. Pag walang pukpok, walang sweldo. Paano? Gutom! Kung sana inisip nyo yan bago kayo lumabas ng Maynila. Akala nyo, sarap ng buhay dito, no? Tita, ang sakit niyo naman magsalita, parang di niyo ako kamag-anak. Parang, nung nasa probinsya, tinutulungan naman din kayo ng magulang ko eh. Nagkakautang kami pero nakakabayad naman kami sa inyo ah. Grabe ka naman magsalita sa Hindi niya akin. kayo nakakabayad. Sa tingin mo kaya kung wala akong pera, maalala mo kayang tita mo ako? Di ba hindi rin? Ganyan kayo eh. Madikit lang kayo sa mga tita nyo kapag alam nyo na meron kasi. Pero wala ko ibibigay. Sinasabi ko sa'yo, wala. Pero nung nasa probinsya tayo, hindi ka naman ganyan umasta sa akin. Napunta ka lang dito sa Maynila, kala mo kung sino ka na. Umangat ka lang dahil sa asawa mo, di ba, mayaman? Ikaw ang akala mo kung sino ka nung nakatungtong ka sa Maynila. Akala nyo pagpunta nyo sa Maynila, yayaman na kayo. Hindi nyo naiintindihan yung buhay dito. Bumalik na lang kayo sa probinsya, magtanim kayo doon ng kamote. At least kahit paano mahal ngayon ng mga gulay. Baka may mangyayari pa sa inyo, hindi yung gaya niyan dito, nauubos yung pera nyo sa kauupa. Tapos dadaing kayo, tatakbo kayo sa akin. Dita ganito. Nako, tigilan mo nga ako, Renz. Sige, di bali na lang po. Salamat, tita. Sinira mo pa araw ko. Isang lalaki yun, tagal-tagal. Gutom na ako. Oh! Renz! Ano, nakabalik ng pera? Eh, hindi nga eh. Ano, hindi? Sinubukan ko naman dumiskarte kaso yung tita ko nilapitan ko na nga rin eh. Yung sinasabi ko sa yung mayaman na kamag-anak namin dito sa Maynila. Eh, wala din daw silang mapapahiram sa akin ngayon. Ano ba yan, Renz? Ang tanga mo talaga, no? Ilang taon na tayong mag-asawa, ganyan pa rin yung ugali mo? Ano, hindi ka marunong makiawa doon? Saan ang drama ka? Paano na tayo nito? Saan tayo pupulutin? Papalayasin na tayo nung inuupahan natin? Bobo ka talaga eh. Kahit Yun nga kailan. eh. Sinusubukan ko naman magdoble kayod eh. Sinusubukan ko na rin bumali dun sa boss ko kaso next week pa daw. Eh kailangan na natin magbayad di ba bukas? Yun na nga. Sana pinilit mo sila.
Di yung parang okay lang sa'yo pag hindi ka nakakuha ng pera. O saan tayo nito ngayon pupulutin, ha? Pag pinalayas tayo, ano? Hindi ako matutulog sa kalsada. Ikaw matutulog. Yung mga napagbentahan mo, kamusta ba yung kinita mo ngayon dyan? Pagod ako, hindi ako nagbenta. Ito, meron pa nga eh. Gusto mo ba magbenta pa ako nitong sampagitan ng mga prutas? Kung ano-ano dyan? Gusto mong mahirapan yung asawa mo? Mahiya ka naman. Babae ako. Halos ako na nagsasakripisyo sa pamilyang to. Pasensya ka na, hindi ko naman ginusto yung mangyayari sa atin eh. Mas lalong hindi ko ginusto, ha? Pangako ko pang bibigyan mo ako ng magandang buhay. Ano magandang buhay? Halos dugot pawis ko na yung sinakripisyo ko dito. Oh, anong ulam natin ngayon? Wala, kasi wala tayong pera. Panghalian ko, ito lang. Ganito na lang, papakiusapan ko na lang si Aling Nena na baka pwede sa makalawa na lang ako magbibigay sa kanya ng bayad natin sa upa. Siguraduhin mo. Kasi kung hindi, hihiwalayan kita. Gusto mo mangyari yon? Huwag naman tayo umabot sa ganyan, Eden. Oh, dumiskarte ka. Masyadong pabebe sa mga pinag-uutangan mo. Kung gusto mo, ako na lang dumandi eh. Para makahanap tayo pera. Gusto mo yon? Makapagsalita naman to, parang wala tayong mga anak. Ay nako, kung may opportunity, gagawin ko yon. Kesa naman mabuhay kasama ka. Mahirap. Oh, dali mo yan. Bigat-bigat, kanina pa ako nagkakarga niyan. Hindi ka na. Ano? Sabi mo, didiskartehan mo yung landlady natin. Anong nangyari? Wala. Di na naniniwala sa atin, lalo na sa'yo. Mahal, gagawan ko naman ng paraan to eh. Dito lang muna tayo. Siguro, kakausapin ko yung pinaka-foreman namin para kahit paano makahiram ako ng pera tapos makahanap tayo ng bago nating uupahan. Renz, tama na nga yan. Hindi na ako umaasa sa'yo. Tignan mo, oh. Yung gamit natin nandito kasama natin. Para tayong mga daga. Ano? Ano gagawin natin ngayon? Asan na ba yung mga Tutungan anak dito? natin? Nagkakalat dyan. Pinabenta ko na ng sampagita para may pera tayo. Wala pa nga tayong hapunan. Hindi ko naman ginusto to, sobrang pasensya ka na Saan naman talaga. hindi ko to Gagawan ko ginusto? to ng paraan. Wala nang paraan. Ano to? Ano to? Eksena ba to ng nobela? Ng telenovela? Ano? Sino to? Ano mga itsura niyong yan? Yan yung tita ko. Tita! Tita! Ay, ikaw po ba yung hiniraman kanina ni Renz ng pera? Oo, at hindi ko siya pinahiram. Kung bakit naman, tanga talaga yang pamangking kong yan. Saksakan ng bobo. Eh, sinabi Ang niyo ba? lawak-lawak ng lupain nila doon sa probinsya, may pagpunta pa rito sa Maynila. O, tinan mo yung itsura mong yan. Nakakatuwa! Nakakatuwa ka. Para kang nasa telenovela. Pati mga gamit nyo nandiyan, mga dugyot kayo. Nakakahiya pang malamang na pamangking kita. Pag ganyan ang pag-iitsura mo. Paano na kayo ngayon yan? Eh, ito na nga po. Nangangapa kami saan kami ngayon matutulog. Nasaan yung mga anak nyo? Ayun po, pinagbenta ko ng sampagita. Wala pa kaming hapunan. Tita, baka pwede mo naman akong tulungan kahit doon muna kami sa inyo tumira. Babayaran ko naman po kayo. Gagawa Ano? ko ng paraan. Alam mo ba yung sinasabi mo sa amin katitira? Naku, hindi. Hindi pwede dun sa asawa ko. Speaking of asawa ko, kung gusto mong tulungan kita, may club yon. Pasamahin mo sa akin yung asawa mo. Club? Malaki ang tip doon. Iba ang lakaran doon pag gabi. Malaki ang tip. Ay, ano po bang trabaho yun? Oh, mag-entertain ka ng mga foreigner. Tita, may asawa at anak po siya. Bakit niya naman siya yung kukunin mo para doon? Rex, tumahimik ka nga. Ang tanga-tanga mo Pipigilan talaga. Maging practical ka, no? Anong pakakain mo dyan sa mag-ina mo? Ha? Kung hindi kikilos yung asawa mo? Tama yung tita mo. Tsaka wag mo na akong pigilan. Di ba sinabi ko kanina sa'yo, kung kaya kong lumandi, o pwede akong lumandi, lalandi ako para magkapera. Oh, Tsaka nakita ayoko mo na na? sa'yo, no? Ayoko mabuhay na habang buhay tayong pulubi. Eden, narinig mo ba yung sarili mo? May mga anak tayo. Alam ko yung ginagawa ko, ha? Eh, yun na nga eh. Alam mo na yung mga anak mo, ano? Magugutom na lang kung di kikilos yung asawa mo. Tita, kakausapin ko naman yung foreman namin bukas eh. Sabi na papahiramin ako ng pera. Papahiramin ka ng magkano? 1,000? 2,000? Be, kaya mong kumita ng 5,000 isang gabi. Maniwala ka. Oh, yun naman pala eh. Wala pa nga yung May tsura kasiguruhan. yung asawa mo, ha? Yan, may kasiguruhan. Yung foreman mo, wala. Kasi ilang beses kang bumali dun na walang bayad-bayad, di ba? Tsaka mas gugustuhin ko pang sumama sa tita mo. Eden, may iba pa namang tayong paraan ng trabaho na pwedeng pasukin mo eh. Pero bakit ganyan? May asawa at anak ka, di ba? Iyan naman pala. Pagbebenta ng katawan yan eh. May iba pa ng paraan. Ba't hindi mo pa ginawa dati pa? Ito na, opportunity na to. Hindi, gagrab ko na. Kaya ikaw dyan, ikaw nang mag-asikaso sa mga bata. Sabihin mo kung nasan ako. Oh,
Sama ako sa tita mo. Bala ka dyan. Eden, huwag mo ko iwan dito. Ayoko Ayusin nga mo sabi. Ayusin mo yung mga anak mo, magpapadala na lang yan ng pera sa'yo. Di ba pera kailangan mo? Tita, hindi ko kailangan ng pera kung ganyang paraan naman yung gagawin ng asawa ko. Hoy, anong gagawin natin? Wala Eden, nang ibang gumawa na lang paraan. tayo ng ibang paraan. Ayoko na nga. Manap na lang tayo ng ibang trabaho. Sige na. Tama na, Renz. Tama na. Pagod na ako, ha? Pagod na ako maging mahirap. Lalo na kasama ka. Wala kang diskarte sa buhay. Iwan mo ako kasama yung mga anak natin. At tigas talaga ng ulo mo. Ipasok mo sa kokote mo, ha? Ayoko na sa'yo. Tara na, tita. Ano ba naman to? Ano bang sira nito? Ba't ayaw mag-start? Nakakainis. May lakad ba naman ako? O ma'am, mukhang may problema kotse nyo ah. Ayaw mag-start eh. Kanina ko pa tinatry eh, paulit-ulit. May mabaho ako naaamoy kapag ini-start ko. Ay, ma'am, nagmamekaniko po kasi ako. Baka pwede ko po kayong tulungan. Sandali. Pero Ah, po ako talaga ng ba? flashlight. Saglit ah. Ah, sige nga. Titignan ko lang po. Ako. Sana maayos. May lakad pa naman ako. Ah, yung sa makina nyo po. Wait lang po ah. Kaya ko to. Ma'am, pahawak nga saglit. Ah, sige. Dito nyo po itutok. Okay. Okay ah. Saglit lang po ah. Matagal ka na ba nagme-mekaniko? Opo. Nagsa-sideline po ako dyan. Tsaka nagko-construction. Saglit lang po ah. Dito po banda yung ilaw. Okay. Ayan, yan. Wait lang ah. Saglit lang po. Yan ma'am. I-try nyo po i-start. Ah, sige, wait lang ha. Sige po. Ayun! Ay. Nag-start na nga! Opo ma'am. May ano lang po dun banda sa makina nyo na binayarin ko lang ng konti. Kaya okay. Medyo naku. ano lang. Maraming salamat. May lakad pa naman ako. Paano kita matutulungan? Ay, ma'am, hindi ako nangingi ng kapalit. Okay na po yan. Baka malit pa po kayo sa lakad nyo. Ay, Sige hindi. po. Ganito na lang. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Okay, ganito na lang. Kasi actually, wala lang talaga akong alam dyan sa makina. Pero meron kaming talyer. Talyer? May business kami talyer. So, nangangailangan kami ng mekaniko. Kulang kami kasi. So, baka interesado ka. May trabaho ka ba? Ngayon po ma'am, wala akong trabaho. Tsaka pinalayas po kasi kami. Kaya dito lang po ako ngayon nag-sideline sa construction tsaka sa kalye. Ah, talaga? So, sa inyong gamit yan? Opo. Ganito na lang, pwede kitang i-advancean para upa ka naman ng bahay kasi pangat naman kung sa kalsada ka titira. At may bibigay ako sa yung calling card, pumunta ka sa lokasyon na to, bibigay ko sa'yo. Wait lang. Talyer ma'am. Pwede ako maging mekaniko dun. Oo! Since kailangan namin ng tao, pumunta ka na lang dito. Yan, punta mo yung address na yan. Meet up tayo dyan. Ah, sige ma'am. Tama-tama. Malapit lang din lang yung pala sa kabilang kanto eh. Oo, maraming salamat talaga. Kung di lang talaga ako nagmamadali, papakainin pa kita. Ah, sige ma'am. Okay lang po. Okay lang po. Pupunta po ako Ah. dito. Punta ka ha. Opo. Okay, salamat. Maraming salamat din po. Naku, may trabaho na ako. Uy, Renz, salamat sa pakabe mo ha. Ang sarap ng coffee nyo. Oo nga eh. Dami din talagang bumibili ngayon yan. Ano yun yung pinaka-best namin ngayon? Bestseller nyo. Mm. Gusto ko nga mag-franchise niyan eh. Pwede ba? Magkano ba? Eh naku ma'am, kung gusto mo, bibigyan din kita ng discount. Kasi malaking discount. Ikaw naman yung dahilan kung bakit ako nakakuha ng magandang franchise na business din eh. Pero alam mo, ang galing mo mag-manage ng business. Hindi ka lang magaling na mekaniko eh. Ayun na, palago mo na ilang branch na yan? 47 na po. Grabe, napag-aral mo rin mga anak mo dyan dahil dyan. Siyempre po talaga nakapag-aral sila ng magandang school ngayon. Tapos, hindi ko rin naman talaga siya makukuha lahat ng dahil po sa inyo. Kaya nga, bibigyan kita ng isa mong branch. Libre. Talaga ba? Siyempre naman, ang laki kaya ng utang na loob ko po sa inyo. Ako maraming salamat. Vince, nabalitaan namin, mayakat ka na daw? Negosyante ka na? Sino sila? Ah, ako pala yung asawa ni Renz. Ito yung Noon, isa niya. asawa ko noon. Miss Arian, ito nga pala yung asawa ko noon na iniwan ako. Sumama sa tita ko na matapobre. Yan yung tita ko na hinihingan ko ng tulong noon, nakukwento ko sa inyo na hindi ako tinulungan kasi daw
mahirap lang kami, baon kami sa utang, at saka laking probinsya daw po ako. Teka lang, Renz. Anong ibig mong sabihin noon? Mag-asawa pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi naman tayo naghiwalay, di ba? Anong hindi naghiwalay? Iniwan mo kami ng mga anak mo sa kalye, di ba? Hindi mo alam yung hirap na dinanas ko, Eden, para lang mapalaki yung mga bata sa kalye. Tinaray ko lahat gawin. Pinasok ko lahat. O di ba nagtrabaho naman siya? Kasi sabi mong pinabayaan ka niya. Bakit? Nagtrabaho siya para sa kapakanan niya. Tapos yung trabaho na binigay mo sa kanya, hindi pa makatao. Teka lang. Nagbibigay naman ako kahit konti, di ba? Anong nagbibigay? Wala kaming natatanggap. Huwag kang gumawa ng kwento dito. Lahat ng mga pera na nakukuha ko sa paghihirap ko yun sa pagko-construction at saka pagme-mekaniko. Teka lang, tita. Tapos ngayon, lalapit kayo? Di ba, tita, binibigay ko sa yung pera para ibigay kay Renz? Ibig sabihin, dinidekwa pa din yung mga pinaghirapan ko? Eh paano ang tanga mo? Hindi mo naman ako binibigyan ng komisyon. Eto, dapat mayaman na to eh. Kaso pilian. Pag pangit ang lalaki, hindi nasama. Gusto pa, gwapo. Imbis na sana, marami na yung pera. Talagang proud ka pa sa mga pinanggagawa yung dalawa. Hindi ka pa man lang nakonsensya na may asawa tong tao na binubugaw mo? Eh, Renz, kalimutan na natin yun. Eh, may gusto ko sabihin sa'yo eh. Nabuntis kasi ako ng isang customer. 2 buwan na to. Baka naman pwede mo ko tulungan. Anong tulungan? Naririnig mo yung sarili mo? Nagpabuntis ka sa ibang lalaki tapos sa akin ka lalapit? Ibang klase ka din talaga eh, no? Eh, bakit ba? Asawa mo nga ako, di ba? Eh, sino bang ipapalit mo sa akin? Wala namang iba, di ba? Kundi ako Wala lang. akong pakialam sa'yo ngayon, ha? Kasi, masaya na yung buhay ko. Ang dami ko ng branches ng coffee shop. O di ngayon, nararamdaman mo na kung ano yung sinasabi mo sa akin noon nung ako ang mapera. Ha? Kung magmakaawa ka, sasabihin mo sa akin na kumot mayaman na, iba Walang ugali. problema sa akin ng tumulong, tita. Pero tingin mo yung mga pinaranas mo sa akin noon, gaganahan akong tumulong sa'yo. Iba na rin ang ugali mo. Hindi nag-iba yung ugali ko. Ito lang yung mga sakit na mga sinabi mo sa akin noon. Ginawa akong motivation para umangat sa buhay. At Magaling. buti na lang, tinulungan ako ni Mas Arian. Ah? Arian? Yes. So, ikaw yung papalit sa akin bilang legal na asawa? Ang papalit. Uy! May asawa ako. Ayun nga oh, cameraman. Cameraman nyo. Ayun pala yung asawa nyo, Miss Arian. Ay, sir, thank you po sa pagkakamera po sa film namin, no? Ang pogi naman pala ng asawa ni Thank you, Miss sir. Arian. Sir Josh, no? Okay. Pero nagtaon. Tara na kami, Miss Arian. Walang kwenta mga to. Is dyan. Ano? Saan na tayo ngayon? Ano ko sa'yo? Comedy na naman.